Hi guys, welcome back to my channel, and for today I would like to unbox this Brick Toys Superhero The Dark Knight Batpad. So I was searching in Shopee page for a bat cycle, and then I found this one for 550 pesos only. So nakuha ko siya ng 550 sa Shopee, sa isang store na ang pangalan ay Toy Hobbies. One word, Toy Hobbies. So naghahanap kasi ako ng bat cycle para sa yung mga Mafex Batman kong bootleg. So nagkataon na nakita ko to, and may isang shop na nagbebenta ng 699, and then nakakita pa ako ng mas mababa, 550 only, o roughly around $11. So ang karamihan ng nakikita ko online ay ang title ay The Cool, pero ito ang pangalan niya ay Brick, ang brand name. Brick Toy Superhero. So ang code number is 7115 for the Batpad. So ang pagmatapos siya ay 39 inches ang haba. So around almost 15.5 inches. At ang width ay 11 centimeters or roughly 4.3 inches. So yeah. So ito yung box. Bottom of the box. Top of the box. And side. Other side. 7115 Batpad. And the back, parehas din ng harap. Same as the front. So yeah. Let's open this up. So yun siya. So mostly parts ng Batmobile. Ito ang wheels. Yeah. And then rim. And then the rest are the parts. So assemble ko muna to, tapos balik tayo pag na-assemble ko na. So this is the manual. And yeah, maraming instruction
almost 63 pages. So, gagawin ko muna and see you later. Hi guys, welcome back. So, natapos na nating i-assemble yung Bricktoy Superhero Dark Knight Batpad. And time to reveal. Tada! So, ito na yung natapos na nating Batpad. Yan. Yan. So, sinimulan ko siya ng 9 o'clock. Eh, natapos ako mga bandang 4. So, kulang-kulang po mga 5 hours kong ginawa. Hindi kasama yung lunch break, tsaka yung merienda. So, hinay-hinay lang yung paggawa. Hindi naman tayo nagmamadali. So, yan na ang resulta. So, yung 4 hours, ginugol ko sa assembly. And then 1 hour to reinforce yung parts kasi medyo flimsy or floppy yung parts. So, kailangan kong gamitan ng super glue. Ito na, paubos na itong super glue na ginamit ko. Kasi para tumibay siya. So, tulad nito, nilagyan ko tong dito, yung side plate, side armor, nung dito sa kanyang pistons or shock absorber. Nilagyan ko rin yan kasi medyo gumagalaw. Kasi itong arm, ito kanyang yung handlebar. So nilagyan ko yan kasi na-adjust to, nagagalaw-galaw to. Natataas baba. Malambot, masyadong malambot, flimsy. So dito sa footrest, ito super glue ko lang pero pwede pa siyang ganyan yan na adjust. So ito okay pa to. Nagagalaw-galaw pa yung footrest. Tapos dito yung knee support. Dito ang footrest pala. Para dito yung knee ni Batman. Sorry. Tapos itong footrest, yan ito na naman yung shock absorber o piston. Ito natataas baba, ito na-flip siya. So, ang ginawa ko, nilagyan ko na lang rin ng super glue para na siya, steady na. Dito rin sa gitna kasi ito nabababa yung chair. So, dito yan sa gitna, nilagyan ko rin ng super glue. So, yun, para medyo matibay yung dating. So, kahit na hindi na siya basta-basta kakalas-kalas dahil na super glue na natin. Ayan, ito yung natira kong parts na lang. Kaunti na nga lang. Ayan, nagka-problema ako doon sa bandang dulo. Pagdating dito sa page 56 and 57, so parehas siya ng parts para dun sa knee rest. Ito ang kulang. Yan. Sa dulo na, dulong-dulo na, 56, 57. Siguro nagamit ko sa ibang parte. Ito ang natira, yung gray. Gray na And dito yung ang kailangan natin is black. So, ang ginawa ko, kumuha ako ng runners nung ginawa kong R2-D2 model kit. So, kinuha ko tong part na to, chinap ko yan. Ito yan. Ito yung natira. Ito yung dalawa kasi itong runner na to eh. Tapos meron pa siyang natirang parts noon. Ito ganyan. So glino ko na lang yun ganun. And then yun plinis ko na dito sa may ito dito. Sa kanyang knee support. Yan. Dito. Yan. Yan ang ginamit ko ito.
ito iba rin tong parts na to sa dulo. So meron na akong yung missing na ganito. Yan yung kulang eh. Na mali siguro ako nung nagbi-build ako. So diniskarte ako. Inabot ako ng kulang-kulang mga half an hour. Tapos nilagyan ko siya ng super glue para kumapit kasi medyo maluwag. So yan. Yan na yung sa knee support. Ito nagagalaw-galaw pa. Pero ito fix na. Dapat to na namumove to eh. Pero yun na rin ang nun kasi para tumibay siya. Kahit na yan. Medyo matigas ang niya. Kakapit. So, to eh. Kulang-kulang na parang 1/10 scale. Kasi meron akong Christian Bale Batman na Mafex bootleg. So naghahanap talaga ako ng bat cycle para sa kanya. And yan, 6.5. Pero maliit siya eh. Pag nilagay mo siya, ito yung scale. Medyo maliit. Bagay to parang sa 1/10 scale yung McFarlane. So, kung meron kayo yung McFarlane Dark Knight Batman na bagong labas, medyo may kamahalan nga lang Christian Bale. Parang yung iba 2.5 to 2.9 eh. So, yan. Dapat abot yung kamay niya dun sa dito. Ito yung handlebar eh. Medyo okay, pwede naman pero maliit yung Mafex. Yan ang Mafex. So meron akong ito NECA bootleg din to. NECA 89 Keaton, so 7 inches. Ito ang mas bagay Scale na scale siya. So, halos abot na yung kamay niya dun sa handlebar. So, yeah. Kailangan nyo yung McFarlane Toys Dark Knight Batman, yung Christian Bale Batman. Yan. Halos abot na siya dun sa handlebar. So, yan. So, not bad for a bootleg, bat pad. So, kung kailangan nyo na 550 pesos lang ito. Ilalagay ko yung link nung Toy Hobbies na nabilang ko. So, yan. Meron na kasi, mahal pa yung McFarlane, flash bat cycle. Nasa 3,200 pa. Or roughly around US $62 siguro. And so for the meantime, ito naman talaga ang gusto kong bat pad dahil para nga sa dito sa aking Bale Batman. Kaya siguro pag may time na mag-clearance na o bumaba na yung presyo ni McFarlane Toys, bibili na ako para match siya. Pero ito okay naman meron na siyang bat pad. Hindi naman ako gumastos na malaki dahil 550 nga lang. Tapos ito bootleg lang rin ito. So, yan. Additional mo sa collection. A good vehicle. So, do I recommend this? Yeah. Maganda kasi kayo. Magiging patient kayo sa pagbuo nito. At tingnan mo naman pag natapos na. Ang gandang tingnan. So, yeah. And hindi mabigat sa bulsa. Okay. So, yun lang. And see you na lang sa aking next unboxing. Bye!